Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Javier Santos at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, mga senyales ng paghina ng bato na madalas hindi napapansin hanggang sa huling yugto. Mga minamahal kong kaibigan, ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa sakit sa bato ay hindi ang biglaang paglitaw ng sintomas, kundi ang tahimik nitong paghina sa loob ng maraming taon. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagkapagod, bahagyang pamamaga ng binti, pangingitim ng balat, o pagbangon ng ilang beses sa gabi upang umihi ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit sa katunayan, ito ay maaaring bulong ng iyong dalawang bato na humihingi ng tulong, ang mga filter ng buhay na ating pinagkakatiwalaan araw-araw. Nasaksihan ko na ang mga kaso kung saan dahil sa pagpapabaya sa isang tila normal na senyales, tulad ng pag-ihi sa gabi, ang buhay ay nauwi sa pangmatagalang paggamot. Ang mas masakit para sa akin ay kapag tiningnan ko ang mga record, may mga pasyente na kung natuklasan lamang nila ng mas maaga ng ilang buwan o kahit na ilang linggo, ang kanilang kalusugan ay nagkaroon sana ng mas magaan na landas. Ako ay isang nephrologist doctor ng bato at urologist na may higit sa 14 na taon ng karanasan sa paggamot sa libu-libong matatandang pasyente. Sa tuwing nakikinig ako sa inyong mga kwento, mas nauunawaan ko, ang bato ay hindi maingay. Nagbibigay lamang ito ng banayad na paalala, ngunit ang mga kahihinatnan ay mabigat kung hindi natin ito bibigyan ng pansin. Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung bakit normal naman ang inyong pagkain, hindi gaanong nagbago ang inyong pagtulog, ngunit unti-unti kayong nanghihina, bahagyang namamaga ang binti, nangingitim ang balat, hindi mahimbing ang tulog, madalas umihi sa gabi, at nawawalan ng gana kumain? Marami ang nag-iisip na ito ay natural na proseso lamang ng pagtanda. Ngunit ang totoo, matagal nang kumakatok ang bato, hindi lang natin naririnig. Araw-araw, ang ating dalawang bato ay sumasala ng higit sa 180 litro ng dugo, nagtatanggal ng toxins, nagbabalanse ng tubig, asin, at minerals tulad ng potassium, phosphorus, at sodium. Kapag humina ang bato, hindi na ilalabas ang mga dumi, nagsisimulang maipon sa dugo, at kumalat sa buong katawan. Ito ang panahon kung saan maaaring makita ang pamamaga ng kamay at paa, matagal na pagkapagod, pagtaas ng presyo ng dugo, pangingitim ng balat, madalas na pag-ihi sa gabi, putol-putol na pagtulog, hirap sa pagtunaw ng pagkain, at pakiramdam na mabigat ang katawan na parang may pasanin. Naaalala ko pa ang kwento ni Mang Tonyo, 62 taong gulang, mula sa Tagaytay, isang lugar na may malamig at sariwang hangin. Nagpatingin siya sa akin na may bahagyang pamamaga sa binti at malabong tingin na puno ng pag-aalala. Sinabi niya, "Bahagya lang naman ang pamamaga, akala ko dahil lang sa matagal na pag-upo at kaunting paglakad." Sinong mag-aakala na sa ospital? Sinabi ng doktor na dumoble na ang aking creatinine level at nasa stage 3 na ang kidney failure. Ibig sabihin, nawala na ang halos kalahati ng kakayahan ng bato na magsala ng dugo. Naluluha si Mang Tonyo at humikbi sa pagsisisi. Kung nalaman ko lang sana ng mas maaga, kung binigyan ko lang sana ng mas matinding pansin ang maliliit na senyales, siguro nakapagbago pa ako. Ang bato ay hindi sumasakit, hindi nilalagnat, hindi maingay. Hindi ito sumisigaw kundi bumubulong sa pamamagitan ng mga pang-araw-araw na bagay. Ang pagbangon upang umihi sa gabi, matagal na pagkapagod, bahagyang pamamaga ng binti, unti-unting pangingitim ng balat, at hindi mahimbing na tulog. At ang tahimik na prosesong ito ang dahilan kung bakit madaling mapabayaan sa loob ng maraming taon hanggang sa mapagod na ang bato. Ginawa ko ang video na ito hindi upang maghasik ng takot, kundi upang maunawaan ninyo na ang maagang pagtuklas ay nangangahulugan ng maagang proteksyon. May kakayahan ang bato na gumaling kung aalagaan ng tama at bibigyan ng tamang pahinga. Minsan, 5 minuto lamang bawat araw ng pakikinig sa katawan ay sapat na upang mahawakan ang susi sa pagpigil sa isang tahimik ngunit mapanganib na sakit. Mangyaring huwag kayong umalis sa gitna ng video. Panoorin ito hanggang sa huli dahil ang ika-6 na senyales ay ang bagay na halos lahat ay pinakapinababayaan, ngunit ito ang pinakamalakas na babala. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang mga ibinahaging ito at mahalaga para sa kalusugan ng matatanda, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa kanyang channel upang patuloy tayong magkita sa mga video ng malapit sa buhay na siyentipikong pagtuturo at sama-samang alagaan ang ating mga filter ng buhay sa isang banayad, ngunit matatag na paraan.
Ngayon, inaanyayahan ko kayong sama-sama nating suriin ang bawat mahalagang senyales upang mula ngayon marinig natin ang bulong ng bato bago ito mapagod at kailangan pang humingi ng tulong muli. Bahagi 1. 6 na senyales na kung mayroong ka, 100% na may kidney failure. Senyales 1, madalas na pag-ihi sa gabi, ang pinakaunang babala. Mga minamahal kong kaibigan, sa aking mga pagbisita sa mga matatanda, palagi kong napapansin ang isang karaniwang punto. Karamihan sa atin ay madaling pinababayaan ang unang senyales ng bato dahil iniisip na ito ay bahagi ng pagtanda. Ngunit nililinaw ng agham ng geriatrics na ang pagtanda ay isang natural na proseso, habang ang maagang paghina ng paggana ng organ ay nagmumula sa mga gawi at maling pag-unawa. Ang unang senyales na gusto kong talakayin sa inyo ay ang senyales na 90% ng mga nasa hustong gulang na lampas 50 taong gulang ay nararanasan, ngunit hindi itinuturing na sakit. Ang madalas na pag-ihi sa gabi. Madalas ba kayong gumising sa gabi upang umihi? Kung gumising kayo ng higit sa 2 beses sa isang gabi upang umihi, hindi na ito tungkol sa pag-inom ng maraming tubig o pagiging matanda, kundi ang bato ay hindi na epektibong nakakapagpigil ng tubig. Sa araw, ang daloy ng dugo sa bato ay stable at ang proseso ng pagsasala at reabsorption ay maayos pa rin. Ngunit sa gabi, bumababa ang sirkulasyon sa bato habang ang katawan ay kailangan pa ring magtanggal ng toxins, magbalanse ng electrolytes, sinusukat sa millimoles per liter, at ayusin ang glomerular filtration pressure. Kapag humina ang kakayahan na mag-concentrate ng ihi, napipilitan ang katawan na dagdagan ang bilang ng pag-ihi upang mailabas ang toxins, at ang siklo na ito ay nagdudulot ng isang domino effect na tinatawag ng geriatrics na fatigue triangle. Ang pagtulog ay napuputol, ang presyon ng dugo ay nagbabago, sinusukat sa millimoles ng mga regulatory ions bawat litro. Ang puso ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat, at ang utak ay pansamantalang nawawalan ng oxygen. Ang resulta ay kinabukasan, pakiramdam ninyo ay mas pagod kayo kaysa sa nakaraang gabi. Mabigat ang ulo na parang may ulap na nakatabing. Matigas ang leeg dahil sa pagtaas ng muscle tone kapag hindi mahimbing ang tulog. May dark circles sa ilalim ng mata dahil sa nabawasan ng microcirculation ng balat sa mukha. Pagod ang isip kahit hindi gumagawa ng mabibigat na gawain. Hindi lang ito kawalan ng tulog kundi isang SOS signal mula sa 2 bato na sobrang pagod na sa tahimik na pagtatrabaho. Nakilala ko ang isang 65 taong gulang na lalaki sa isang klinika sa Batangas. Sinabi niya na gumigising siya ng 4 o 5 beses bawat gabi. Akala niya ay dahil sa madalas na pag-inom ng black bean tea sa gabi, kaya siya madalas umihi. Ngunit nang suriin ang kanyang creatinine sa dugo, doble na ito kumpara sa ligtas na antas para sa matatanda. 60% na lamang ang kakayahan ng kanyang bato na magsala. Sa edad na ito, ang 60% na function ay tila marami pa. Ngunit para sa bato, ito ay isang antas na nakapasok na sa isang makabuluhang paghina, nangangailangan ng interbensyon upang hindi bumaba ng mas mabilis. Kinailangan ni Mang Ben na sumailalim sa regular na dialysis protocol dahil sa pagpapabaya sa isang gawi sa gabi. Ang solusyon na ibinibigay ko ay hindi komplikado, ngunit nangangailangan ng kaalaman at pagtitiyaga. Una, itigil ang pag-inom ng tubig 2 oras bago matulog upang hindi na kailanganin ng bato na mag-concentrate ng fluid sa gabi. Pangalawa, sa gabi, iwasan ang mga sabaw at makataas na prutas tulad ng pakwan, orange at pomelo, na madaling bilhin sa Pilipinas ngunit nagpapataas ng filtration load sa gabi kung ginagamit sa maling oras. Pangatlo, maglaan ng 2 minuto upang kuskusin ang rehiyon ng balakang o banayad na kuskusin ang tandu acupressure point sa likod na tumutulong sa sirkulasyon ng bato na bumuti at mabawasan ang reflex vasoconstriction sa gabi. Pang-apat, sa araw, uminom ng tubig ng regular. Hatiin sa maliliit na bahagi ayon sa biological rhythm, iwasan ang matinding pagkauhaw at pagkatapos ay uminom ng maramihan. Dahil kapag matindi ang iyong uhaw, ang mga antas ng filtration pressure ng sodium at potassium, sinusukat sa millimoles per liter, ay magbabago ng husto, hindi maganda para sa matatanda. Gusto ng bato ang stability, hindi ang matinding pagbabago. Nagtatagpo ang agham at pilosopiya ng buhay sa isang punto. Laging nagsasalita ang katawan bago ito bumigay. Ang tanong lang ay kung nakikinig ba tayo. Ang pag-ihi sa gabi ang pinakamaliit na tinig, ngunit ito ang unang senyales na humihingi ng tulong ang bato. Kung makikinig kayo sa tamang oras at aayusin ang tamang ritmo,
ang dalawang bato ay magiging mas malusog sa loob ng 10-10 taon at iyan ang pinakamahalagang pag-aari ng isang masayang pagtanda. Senyales 2, pamamaga ng binti at mata, ang kawalan ng balanse sa presyon. Mga minamahal kong kaibigan, ang pangalawang senyales na ito ay hindi maingay tulad ng pananakit ng kasukasuan, hindi matalim tulad ng bato sa apdo, ngunit ito ay isang mahalagang tagapagpahiwatig sa geriatric medicine dahil sumasalamin ito sa kawalan ng balanse sa osmotic pressure at pagtagas ng protina sa pamamagitan ng filter ng bato. Maraming tao ang napagkakamalan ang pamamaga ng binti at mata sa gout, arthritis, o iniisip na ito ay dahil sa matagal na pagtayo o maalat na pagkain noong nakaraang araw. Nang hindi nalalaman na ang mahinang bato ay maaaring magdulot ng pamamaga kahit na hindi nagbabago ang timbang, hindi tumataas ang taba, at hindi lumalaki ang katawan. Nasaksihan ko ang isang kaso sa isang klinika sa Cebu City. Isang 70-taong gulang na lola na nagngangalang Lola Nena ang nagpatingin na may namamaga at matigas na binti, namamaga ang talukap ng mata, pakiramdam na mabigat ang mga daliri, at sinabi niyang may gout siya dahil sa pananakit at paninikip sa ankle joint. Ngunit ang urinalysis ay nagpakita na maraming albumin ang tumutulo habang ang creatinine sa dugo ay mataas at lumampas sa biological age threshold. Ang konklusyon ng modernong medisina ay stage 3 kidney failure, hindi gout o simpleng arthritis. Nagulat ang kanyang mga anak at apo dahil sa loob ng kalahating taon bago nito, ang tsinelas lang niya ay bahagya lang sumisikip. Kapag naglalakad sa hapon, malinaw na nakikita ang bakas ng strap sa kanyang paa, ngunit walang nag-isip na ito ay sakit sa bato. Bakit lumalabas ang pamamaga? Karaniwan, ang bato ay ang tagapagbantay ng pinto. Pinapanatili ang protina at albumin sa dugo upang pakainin ang mga kalamnan, balat at immune system na unti-unting humihina pagkatapos ng 6 na buwan. Kapag nasira ang filter ng bato, lumalabas ang albumin sa ihi, binabawasan ang colloid osmotic pressure ng dugo na nagiging sanhi ng paglabas ng tubig mula sa mga daluyan ng dugo patungo sa malambot na tissue. Ang resulta ay, pagkagising sa umaga, namamaga ang talukap ng mata ng hindi normal. Sa hapon, mabigat ang binti, ang sapatos o tsinelas ay nagiiwan ng malinaw na bakas, at kapag pinindot ng bahagya ang binti, ito ay bumababa, at pagkatapos ng ilang sandali, ay bumalik sa normal. Sa geriatrics, tinatawag itong piting edema, at sumasalamin ito sa makabuluhang paghina ng kakayahan ng dalawang bato na mag-regulate ng fluid. Maaari ninyo itong suriin sa bahay sa pamamagitan ng simpleng gawain. Una, sa umaga, tingnan ang salamin at obserbahan ang talukap ng mata. Kung malinaw na namamaga kahit sapat ang tulog, ito ay senyales ng fluid retention sa likod ng bato. Pangalawa, pindutin ng bahagya ang daliri sa rehiyon ng binti sa loob ng humigit kumulang 5 segundo. Kung matagal na nananatili ang umbok, nangangahulugan ito na ang fluid ay nananatili sa tissue, hindi mabilis na bumabalik sa mga daluyan ng dugo. Isang karaniwang reflex kapag bumababa ang glomerular filtration function. Pangatlo, bigyang pansin ang dami ng ihi sa araw. Kung pakiramdam ninyo ay mas kaunti ang ihi kaysa sa normal o ang ihi ay madilim tulad ng matapang na tsaa, dapat isipin na hirap ang bato na mag-concentrate at magtanggal ng toxins. Pang-apat, kung may kasamang matagal na pagkapagod, putol-putol na pagtulog o ang tsinelas ay unti-unting sumisikip sa paglipas ng linggo, dapat kayong magpatingin para sa creatinine, urinary protein at ultrasound ng bato upang suriin ang sirkulasyon ng bato. Dahil sa matatanda, ang maagang pagtuklas ay nakakatulong na pabagalin ang pag-unlad ng paghina, iniiwasan ang malubhang interbensyon. Palagi kong ipinapaalala sa matatandang pasyente na ang pamamaga ay hindi masakit, hindi makati, hindi maingay, ngunit ito ay ang tahimik na wika ng bato. Kapag namamaga ang bato sa binti o talukap ng mata, iyon ay kapag ang filter ay may maliliit na butas, hindi nakikita ng mata, ngunit nakikita sa pamamagitan ng mga numero, sinusukat sa milligrams per creatinine sa ihi. At kung maghihintay tayo hanggang sa ang pamamaga ay magdulot ng hirap sa paghinga o matinding pagkapagod, ang pagkakataon na mapanatili ang function ng bato ay mas kakaunti. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng 2 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay na ito ng malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Senyales 3, matagal na pagkapagod dahil sa kakulangan ng red blood cells. Mga minamahal kong kaibigan,
Sa gamot para sa pangangalaga sa kalusugan ng matatanda, ang matagal na pagkapagod ay isa sa pinakamahalagang tagapagpahiwatig, ngunit hindi gaanong nauunawaan ang tunay na kalikasan nito. Maraming tao ang nag-iisip na ito ay bahagi lamang ng pagtanda, ngunit ang malusog na pagtanda ay dapat na naiiba sa matagal na pagkapagod. Kapag sapat ang tulog mo ngunit pagkagising mo sa umaga ay mabigat pa rin ang iyong ulo, pagod ang iyong mga kamay at paa at nawawalan ka na ng gana kumain. Hindi lang ito kawalan ng tulog o mahinang gana kumain, kundi maaaring dahil sa paghina ng kakayahan ng bato na suportahan ang paggawa ng dugo. Ang bato ay hindi lamang nagsasala ng toxins kundi naglalabas din ng hormone na erythropoietin, isang sangkap na nagre-regulate sa bone marrow upang gumawa ng red blood cells na tumutulong sa dugo na magdala ng oxygen upang pakainin ang bawat cell. Kapag bumaba ang function ng bato, bumababa ang hormone na ito, kumukonti ang red blood cells, nagkukulang ng oxygen ang dugo, at ang resulta ay, ang katawan ay napupunta sa isang estado ng patuloy na pagkapagod. Mas mapanganib ang kakulangan ng oxygen sa matatanda kaysa sa mga bata dahil ang puso ay kailangang dagdagan ng tibok nito upang bumawi. Ang mga daluyan ng dugo ay hindi gaanong nababaluktot. Ang utak ay madaling mawalan ng oxygen pansamantala na nagdudulot ng pagkahilo, palpitations, kawalan ng konsentrasyon, at kahit pakiramdam na gusto mong humiga buong araw. Narinig ko ang isang 68 taong gulang na lalaki na nagngangalang Mang Ruben mula sa Baguio City na nagsabi sa akin sa panahon ng kanyang konsultasyon, "Uminom na ako ng napakaraming pampalakas ng dugo, ngunit mahina pa rin ako na parang nauubusan ng hininga ang tren." Nang suriin, ang kanyang hemoglobin level ay 9 lamang, mas mababa kaysa sa optimal physiological level para sa matatanda na karaniwang higit sa 13. Nakita ninyo, maraming tao ang gumagamit ng mamahaling supplement mula sa ginseng hanggang sa bitamina, ngunit ang pangunahing problema ay nasa bato na hindi sapat ang lakas upang mag-regulate ng paggawa ng dugo. Nang maayos ang treatment protocol ni Mang Ruben, inuna ang madaling tunaw na nutrisyon at pinatatag ang sirkulasyon ng bato. Pagkatapos ng 2 buwan, unti-unting bumalik ang hemoglobin, mas kalmado ang tibok ng puso, luminaw ang isip, at naging regular ang pagtulog at pagkain. Ito ay malinaw na patunay na ang pagpapalakas ng dugo nang hindi nauunawaan ang mekanismo ng bato at bone marrow ay parang pagdidilig ng tubig sa ugat ng puno na barado na. Ang mga mungkahi na palagi kong ipinapaalala sa matatandang pasyente. Una, huwag basta-bastang bumili ng pampalakas ng dugo nang hindi nasusuri ang kalagayan ng bato dahil ang matanda ay sensitibo sa metabolic burden. Pangalawa, regular na magpasuri ng hemoglobin bawat 6 na buwan upang maagang matukoy ang trend ng kakulangan ng oxygen. Pangatlo, kumain ng sapat na iron at madaling tunaw na protina tulad ng isda, itlog at tokwa na madalas makita sa Pilipinas upang magbigay ng material sa bone marrow nang hindi masyadong pinapabigat ang bato tulad ng sa labis na paggamit ng red meat. Pang-apat, unahin ang tuloy-tuloy na pagtulog, iwasan ang madalas na paggising dahil kapag mas madalas kayong nagpupuyat, mas mahihigpitan ang siklo ng kakulangan ng oxygen, pagtaas ng tibok ng puso, at pagbaba ng daloy ng dugo sa bato. Simple lang ang pilosopiya ng buhay dito. Ang malusog na dugo ay nangangailangan ng magandang material, ngunit ang malakas na daloy ay nangangailangan ng tahimik na bato, matatag na pagsasala, at regular na pagdidilig. Senyales 4. Amoy amonya ang hininga, senyales ng pagkalason sa dugo. Mga minamahal kong kaibigan, ang ika-4 na senyales na ito ay tila tungkol sa ngipin at bibig, ngunit sa clinical geriatrics, ang hininga ay isang bintana na nagpapakita ng kalidad ng dugo. Kapag masusi kayong nagsipilyo, gumamit ng mouthwash, ngunit amoy isda o metal pa rin ang inyong hininga, maaaring ito ay indikasyon ng pagtaas ng urea sa dugo. Kapag humina ang kakayahan ng bato na magsala, ang urea at iba pang produkto ng metabolismo ng protina ay naipon sa sirkulasyon at ang isang bahagi ay sumisingaw sa baga at bibig. Sa mainit at mamasa-masang kapaligiran ng bibig, nabubulok ang urea at nagiging ammonia, isang sangkap na nagdudulot ng matapang, mabahong amoy, minsan may kasamang lasang metal. Pinakamabilis itong napapansin ng matatanda sa umaga dahil sa mahabang gabi, mas kaunti ang naisala na dugo at nabawasan ang sirkulasyon ng bato, kaya mas concentrated ang toxins. Naalala ko ang isang 74 taong gulang na lola sa isang klinika sa Iloilo City. Si Lola Adela ay nagpatingin dahil sa matagal na masamang hininga, kahit na marami na siyang pinalitan na toothpaste. Nang suriin,
Ang urea sa dugo niya ay 3 beses na mas mataas kaysa sa ligtas na antas ayon sa kanyang biological age at ang glomerular filtration rate niya ay 45% na lamang. Sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Kaya pala ang bato ay marunong din magsalita, pero sa pamamagitan ng amoy, hindi ng salita. Ang pahayag na iyon ay naglalaman ng kapwa kaalaman ng bayan at siyentipikong diwa. Ang katawan ay hindi tahimik. Hindi lang tayo natutong bumasa ng mga senyales. Ang ligtas na pamamaraan ng intervention na madalas kong ibinabahagi sa mga konsultasyon. Una, sa umaga, uminom ng isang basong maligamgam na tubig, mang 200 ml, upang mapabuti ang sirkulasyon at suportahan ang katawan na maglabas ng urea sa natural na paraan sa araw. Pangalawa, dagdagan ang pagkonsumo ng berdeng gulay at prutas na madaling bilhin sa Pilipinas tulad ng berdeng mansanas, pipino at celery. Dahil ang fiber at vegetable water ay nakakatulong na balansehin ang metabolic environment ng protina, pinipigilan ng mabilis na pagtaas ng urea pagkatapos kumain. Pangatlo, bawasan ang mga piniritong pagkain at red meat dahil pinapataas nito ang urea pagkatapos ng absorption. Pang-apat, magpasuri ng urea at creatinine nang hindi bababa sa 2 beses bawat taon, lalo na sa mga edad 60 pataas. Dahil mabilis na nagbabago ang mga numero kung pinapabayaan ang pagsusuri. Para sa matatanda, ang layunin ay hindi ang magpabata kundi ang panatilihin ang pinakamabagal na bilis ng paghina upang ang puso ay tumibok ng kalmado, mahimbing at tuloy-tuloy ang tulog at unti-unting maging mas magaan ang hininga. Kapag regular na nasasala ang dugo ayon sa biological rhythm, ang mga senyales na ito ay hindi naglalayong magdulot ng takot kundi upang maunawaan ninyo na pinapabagal tayo ng edad, ngunit tinutulungan tayo ng kaalaman na maging proactive. Kapag napansin ninyo ang matagal na pagkapagod o amoy amonya ang hininga, oras na upang tignan ang ugat ng bato at hindi lang ang sintomas. Senyales 5, hindi makontrol, na pagtaas ng presyon ng dugo, ang bato ang nag-uutos sa puso. Mga minamahal kong kaibigan, ang presyon ng dugo sa edad na lampas 50 ay karaniwang itinuturing na problema ng puso at mga daluyan ng dugo. Ngunit sa geriatrics at nephrology, natuklasan ko ang mas malalim na katotohanan. Ang bato ay ang tahimik na konduktor na nag-aayos ng sirkulasyon ng presyon. Kapag humina ang kakayahan ng bato na magsala, ang endocrine system sa bato ay naglalabas ng mas maraming hormone na renin na nagdudulot ng aktibidad ng renin-angiotensin-aldosterone axis na nagiging sanhi ng pagpapanatili ng katawan ng mas maraming asin, sinusukat sa gramo at tubig kaysa sa kinakailangan. Nagdudulot ito ng pagtaas ng volume ng dugo na lumilikha ng patuloy na presyon sa dingding ng mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng pagbabago-bago ng presyon ng dugo. Kahit na regular kayong umiinom ng gamot, malinaw na ipinapakita ng agham. Ang mga taong may talamak na sakit sa bato ay karaniwang may mas mataas na renin kaysa sa physiological level, na nagreresulta sa hirap na kontrolin ng presyon ng dugo na maaaring magbago mula 130 hanggang 160 mm Hg systolic at minsan may kasamang mabilis na tibok ng puso upang bumawi sa presyon. Naging inspirasyon ako ng isang 82 taong gulang na tradisyonal na manggagamot sa Pangasinan, si Mang Jose. Isang tao na hindi umasa sa gamot sa presyo ng dugo sa loob ng maraming dekada. Sinabi niya ang isang pangungusap na tumatak sa akin. Ang puso ay nagbobomba lamang, ngunit ang bato ang nagpapasya kung ang daloy ay maayos. Pinanatili niya ang ugali ng pagkain ng kaunting asin. Mas mababa sa 5 gramo bawat araw, nililimitahan ang patis at toyo, hindi umiinom ng tubig kaagad pagkatapos kumain ng maalat, at sa gabi, nagbabad ng paa sa maligamgam na tubig sa loob ng 10 minuto upang mapalawak ang mga peripheral na daluyan ng dugo na tumutulong sa bato na makatanggap ng mas regular na daloy ng dugo. Mula sa pilosopikal na pananaw, ito ay isang paraan upang ibalik ang pahinga sa bato, upang ang organ na ito ay hindi na kailangang magtrabaho ng husto upang magbigay ng maling utos sa sirkulasyon. Mula sa klinikal na karanasan, tinuturuan ko ang mga nasa edad na pasyente na kontrolin ang presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagbabawas ng asin ayon sa gramo, paghahati-hati ng inuming tubig sa araw, pag-iwas sa pagkain ng higit sa 80% ng busog, paglalakad ng mabagal ng 20 minuto sa umaga, at pagtulog bago mag-10 p.m. Kapag ang katawan ay nagpapahinga sa tamang ritmo, ang bato ay mas matatag ang daloy ng dugo at ang reflex ng presyon ng dugo ay unti-unting kumakalma. Maraming pasyente ko sa Cavite,
Pagkatapos ng 46 na linggo, ay nakita na unti-unting bumababa ang presyon ng dugo nang hindi na kailangang dagdagan ang dosis ng gamot sa pamamagitan lamang ng pagsuporta sa bato sa halip na pilitin lamang ang puso. Senyales 6, pangingitim ng balat at pagbabago sa ihi, pulang senyales ng labis na pasanin. Mga minamahal kong kaibigan, ang ika-6 na senyales ay karaniwang lumalabas sa balat at ihi, mga lugar na iilan lamang ang mag-iisip na may kaugnayan sa bato. Sinusubaybayan ko noon si Mang Jose, 72 taong gulang, na nakatira sa probinsya ng Palawan. Matagal na siyang nagtatrabaho sa hardin at unti-unting nangingitim ang kanyang balat, ngunit sa isang yugto ay mas mabilis na nangitim ang kanyang balat, kasama ang madilaw na ihi at may bula na matagal mawala. Sinabi niya, "Akala ko ang init sa Palawan ang dahilan ng pangingitim ng aking balat. Hindi ko akalain na binabalaan pala ako ng aking katawan na pagod na ang aking bato." Nang suriin, tumaas ang kanyang creatinine level at may pagtulo ng protina sa ihi na akma sa mekanismo na ipinaliwanag ng medisina. Ang kidney failure ay nagiging sanhi ng pag-ipon ng urea, bilirubin at metabolic toxin sa dugo na nagpapatuyo at nagpapadilim sa balat at minsan nagdudulot ng banayad na pangangati sa gabi. Ito ay reaksyon ng katawan kapag ang mga dumi ay hindi na ilalabas sa tamang oras. Ang ihi ay ang pang-araw-araw na ulat ng bato. Kung madilim ang kulay ng ihi, ito ay senyales ng concentrated blood at labis na pagtatrabaho ng bato. Kung may bula na lumitaw at nanatili ng higit sa 30 segundo, maaaring ito ay albumin na tumutulo sa pamamagitan ng glomerular filter na nagpapahiwatig ng microvascular damage sa bato. Sa klinikal na wika, itinuturing namin itong pulang senyales ng sobrang pagpapabigat ng filtration at disorder ng osmotic pressure. Sa pagtanda, ang glomerular filter ay hindi na kasing elastiko tulad ng dati, kaya ang mga pagbabagong ito ay karaniwang nangyayari ng mas maaga kaysa sa mga bata. Madalas kong pinapayuhan ang matatandang pasyente na suriin ang kanilang sarili sa bahay sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang ihi sa umaga sa isang transparent na baso, hindi upang mag-alala kundi upang pakinggan ang kanilang katawan tulad ng pakikinig sa bulong ng pagtanda. Kapag napansin ang matagal na abnormality sa loob ng ilang linggo, dapat kayong magpasuri ng urea sa dugo at creatinine ng hindi bababa sa 2 beses bawat taon, kasama ang pagsusuri ng hemoglobin at albumin sa ihi. Dahil ang bato, dugo, balat at pagtulog ay laging magkakaugnay sa isang mahalagang network ng buhay. Mula sa karanasan, ang banayad ngunit matatag na mga pagbabago tulad ng pag-inom ng 200,250 ml ng maligamgam na tubig sa umaga, pagbabawas ng asin ayon sa gramo, pagdaragdag ng madaling bilhin na gulay at prutas sa Pilipinas tulad ng berdeng mansanas, pipino at celery, pagtulog sa tamang oras, at paglalakad ng dahan-dahan ay maaaring makatulong sa katawan na muling balansehin ang sirkulasyon ng bato. Para kay Mang Jose, pagkatapos ng 8 linggo ng pagtitiyaga, unti-unting luminaw ang kanyang balat, mas malinaw ang ihi, kapansin-pansing nabawasan ang bula, at bahagyang bumaba ang creatinine level patungo sa stability, na nagpapatunay na ang bato ay hindi lamang isang organ ng filtration, kundi ang ugat ng balanse sa katawan at sa diwa ng buhay. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng 4 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay na ito ng malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 2, 3 gininto ang punto na kailangan agad na konsultasyon para sa mga lampas 50 taong gulang. Mga minamahal kong kaibigan, sa edad na lampas 50, lalo na pagkatapos ng 60, ang katawan ay nagsisimulang pumasok sa isang yugto kung saan ang bato ay hindi na sumisigaw ng malakas kundi bumubulong lamang sa pamamagitan ng maliliit na senyales. Ngunit ang mga senyales na ito, kung nauunawaan ng tama, ay mas mahalaga kaysa sa mga makina. Gusto kong ipaalala sa inyo ang isang pananaw sa modernong medisina. Ang bato ay hindi lamang nagsasala ng dugo, pinapanatili rin ito ang balanse ng buong sirkulasyon, pagtulog at enerhiya ng buhay. Sa makatuwid, ang maagang pagtuklas ng problema sa bato ay nangangahulugan ng maagang pagtuklas ng karamdaman ng buong sistema sa likod nito. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho sa matatandang pasyente sa Pilipinas, natuklasan ko na ang pinakapanganib ay hindi ang malubhang sakit,
kundi ang maling diagnosis dahil tinitingnan lang natin ang mga sintomas nang hindi nauunawaan ang pinagmulan. Ang ilan ay namamaga ang binti ngunit iniisip na dahil sa kasukasuan, pagod ngunit iniisip na kulang sa tulog, may kakaibang amoy sa bibig ngunit sinisisi ang tiyan. Ngunit sa katunayan, madalas, ang ugat ay nasa paghina ng function ng bato sa paglipas ng edad. Sa medisina, tinitingnan namin ang mga pagbabagong tumatagal ng maraming araw bilang isang babalang kurba, hindi upang magdulot ng takot kundi upang paalalahanan tayo na makinig sa ating sarili. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang 3 ginintuang punto na madalas na minamarkahan ng bato kapag ito ay nasa ilalim ng stress. At ito rin ang 3 antas na pinapayuhan ng mga nephrologists sa buong mundo na dapat suriin ng maaga ng mga edad 50 pataas. Unang punto, pag-ihi sa gabi, nang higit sa 3 beses, patuloy na higit sa 5 araw. Kung bawat gabi ay gumigising kayo upang umihi ng higit sa 3 beses, kahit na itinigil ninyo ang pag-inom ng tubig 2 oras bago matulog, hindi na ito gawi lamang kundi senyales ng paghina ng kakayahan ng bato na mag-concentrate ng ihi. Sa gabi, bumababa ang daloy ng dugo sa bato ayon sa physiological aging, ngunit patuloy pa rin ang proseso ng pagtatanggal ng toxins na nagpipilit sa katawan na umihi ng marami upang mailabas ang labis. Sa bawat paggising, bumubukas ang sympathetic nervous system, pinapabilis ang tibok ng puso, pinakikipot ang mga daluyan ng dugo, at tumataas ang presyon sa bato bilang reflex. Nabasa ko ang isang ulat mula sa isang Philippine Journal of Nephrology. Inilarawan nila ito bilang isang spiral reflex. Ang hindi magandang tulog ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon. Ang pagtaas ng presyon ay nagpapapagod sa bato. At ang pagod na bato ay muling nagdudulot ng hindi magandang tulog. Kaya, isang simpleng pagsusuri ng creatinine Meng, DL at urea Meng, DL sa dugo sa yugtong ito, ay makakatulong na maiwasan ang pag-unlad ng chronic kidney disease mula stage 2 hanggang stage 3. Pangalawang punto, matagal na pamamaga at pagkapagod ng higit sa 2 linggo. Kung nakakita kayo ng pamamaga sa binti, namamaga ang talukap ng mata sa umaga, pakiramdam na masikip ang mga kamay at paa, o pagkapagod na walang malinaw na dahilan na patuloy na higit sa 4 na araw, ito na ang panahon kung saan ang glomerular filter ng bato ay maaaring tumutulo ng protina na nagdudulot ng kawalan ng balanse sa osmotic pressure sa dugo na nagiging sanhi ng paglabas ng tubig sa malambot na tissue. Mahalagang tandaan na ang pamamaga dahil sa bato ay naiiba sa pamamaga dahil sa matagal na pagtayo o maalat na pagkain. Hindi ito masakit, hindi pula, hindi makati, ngunit may umbok kapag pinindot at mabagal bumalik sa normal. Ang pagkapagod dahil sa bato ay naiiba rin sa pagkapagod dahil sa kawalan ng tulog. Ito ay pakiramdam ng labis na pagkapagod mula sa loob dahil sa kakulangan ng oxygen sa mga selula dahil sa pagbaba ng erythropoietin hormone ng bato na nagiging sanhi ng bone marrow na gumawa ng mas kaunting red blood cells. Sa matatanda, ang matagal na kakulangan ng oxygen ay nakakaapekto rin sa utak na nagdudulot ng pagbaba ng konsentrasyon, madaling makalimot, pakiramdam na mabigat na parang may panyapak sa binti kahit hindi nag-eehersisyo. Ito ang panahon na dapat suriin ang hemoglobin, G, albumin, sa ihi at mga antas ng kidney filtration upang magkaroon ng angkop na plano sa nutrisyon. Pangatlong punto, matagal na. Pangingitim ng balat at masamang hininga, nang higit sa 10 araw. Maraming tao ang hindi nakakaalam na kapag nabubulok ang urea sa dugo at nagiging ammonia, maaaring magkaroon ng mabahong amoy ang hininga na parang kalawang na metal o bahagyang maasim, lalo na kapansin-pansin sa umaga. Kasabay nito, ang pag-ipon ng metabolic toxins ay nagiging sanhi ng pagkatuyo, pagdudumi, pangingitim o bahagyang pagdilaw ng balat at minsan nawawala ang natural na kintab ng kuko. Hindi ito aesthetic na problema kundi senyales ng paghina ng kakayahan ng bato na magtanggal ng toxins at mag-regulate ng minerals na nagiging sanhi ng madaling pagkadiskaril ng phosphorus, potassium at magnesium sa dugo. Sa Pilipinas, nakilala ko ang isang 69 taong gulang na pasyente sa Batangas, si Aling Cora, na nagpatingin dahil sa mabilis na pangingitim ng balat. Akala niya ay dahil sa pagbabago ng panahon. Ngunit ang function ng kidney filtration ay malinaw na bumaba. Sinabi niya, buong buhay ko, inaalagaan ko ang aking balat sa pamamagitan ng dahon ng gabi. Hindi ko akalain na ngayon ay kailangan ko munang alagaan ang aking bato bago ang aking balat. Malinaw na pahayag.
Ang maagang pagpapakonsulta sa 3 puntong ito ay hindi para mag-alala, kundi para mauna sa kurba ng pagtanda ng bato na tumutulong sa inyo na magkaroon ng oras upang ayusin ang inyong pamumuhay. Asin, ayon sa gramo, maligamgam na inuming tubig na hinahati-hati, madaling tunaw na protina mula sa isda, itlog, tokwa, karaniwang gulay at prutas tulad ng berdeng mansanas, pipino, celery at kalabasa, lahat ay malapit sa buhay at madaling bilhin sa Pilipinas. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, huwag habulin ang sintomas, alagaan ang ugat, at ang ugat dito, sa karamihan ng mga kaso, ay ang bato. Bahagi 3, 7-day checklist, para sa pagsusuri ng kalusugan ng bato sa bahay. Mga minamahal kong kaibigan, ang bato ay ang pinakatahimik na organ, lalo na sa mga edad 60 pataas. Kapag pagod ang bato, hindi ito sumisigaw ng sakit kundi nagpapadala ng senyales sa pamamagitan ng pang-araw-araw na gawi. Kaya, ang isang self-made checklist sa bahay sa loob ng 7 tuloy-tuloy na araw ay makakatulong sa inyo na matukoy ang pagbabago sa ritmo ng katawan ng mas maaga bago lumubha ang sakit. Palagi kong sinasabi sa mga matatandang pasyente na ang pag-unawa sa bato ay ang pag-unawa sa daloy ng tubig, asin, presyon ng dugo at enerhiya ng buhay sa inyong sarili. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ang 7-day checklist. Simple, hindi nangangailangan ng medikal na kagamitan, ngunit batay sa physiological logic ng nephrology, pinagsama sa praktikal na klinikal na karanasan sa Pilipinas. Unang tanong, umiinom ba kayo ng 1, 5 hanggang 2 litro ng tubig araw-araw? Sa matatanda, unti-unting bumababa ang pakiramdam ng pagkauhaw sa paglipas ng panahon dahil sa paghina ng neural signals sa hypothalamus. Ngunit hindi bumababa ang pangangailangan ng bato na magsala ng dugo. Kapag kulang sa tubig, kumakapal ang dugo, tumataas ang viscosity, bumababa ang microcirculation sa glomerulus na nagiging sanhi ng nephron na magtrabaho ng husto upang magsala ng parehong dami ng toxins. Ang solusyon ay hindi ang uminom ng marami ng isang beses kundi ang regular na ritmo ng pag-inom. Maaari ninyong hatiin sa 8 hanggang 10 maliliit na baso, bawat baso ay humigit kumulang 150 hanggang 200 ml. Inumin ng paunti-unti mula umaga hanggang hapon, iwasan ang pag-inom pagkatapos ng 7 PM upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Isang pag-aaral mula sa Asian Geriatric Nephrology Journal ang nagbigay diin na ang matatanda na nagpapanatili ng ugali ng pag-inom ng maligamgam na tubig sa maliliit na sips ay nabawasan ang panganib ng nakatagong dehydration ng 30% at nakatulong na patatagin ang presyon ng dugo. Pangalawang tanong, maliwanag o madilim ba ang kulay ng inyong ihi? May bula ba ito? Ang ihi ay ang likidong salamin ng bato. Sa Pilipinas, isang transparent na baso lang ay sapat na upang obserbahan ang kalinawan at bula. Kung madilaw ang ihi, bahagyang maulap o may bula na nananatili ng higit sa 30 segundo, may posibilidad na ang glomerular filter ay tumutulo ng protina, maagang albuminuria o ang bato ay matindi ang kakulangan sa tubig kaya labis na nag-concentrate ng ihi. Ang bula na mabilis mawala ay karaniwang dahil sa hangin. Ngunit ang bula na matagal mawala kasama ng madilim na kulay ay isang paalala na hindi dapat baliwalain. Nakilala ko ang maraming kaso ng matatanda na napagkakamalan ang bula sa ihi na dahil sa pagkain ng malagkit na pagkain, ngunit nang suriin ang urinary protein, lumampas na ito sa pinapayagang antas. Pangatlong tanong, ilang beses kayong umiihi sa gabi? Ang pag-ihi sa gabi sa matatanda ay maaaring sanhi ng maraming dahilan, ngunit kung higit sa 2 beses bawat gabi ng tuloy-tuloy sa loob ng 7 araw, dapat itong ituring na senyales ng mahinang filtration sa gabi. Nawawalan ng kakayahan ang bato na epektibong magpigil ng tubig. Ang praktikal na payo ay bawasan ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng 7 PM. Iwasan ang maalat na sabaw, concentrated soup, patis, at kinabukasan, sukatin ang presyon ng dugo upang makita kung ang katawan ay nag-on ng compensatory pressure mode. Kung biglang tumaas ang presyon ng dugo sa umaga, iyon ay kapag ang puso ay nagtatrabaho para sa bato sa gabi. Pang-apat na tanong, may pagkakaiba ba ang presyon ng dugo sa umaga at gabi ng higit sa 10 mm Hg? Dito ko babasahin ng tuloy-tuloy upang madali ninyong masubaybayan. Sa malusog na tao, ang presyon ng dugo ay bahagyang bumababa sa gabi, ngunit kapag humina ang bato, ang renin-angiotensin system ay nagtatrabaho ng mali na nagiging sanhi ng hindi sabay na pagbabago ng presyon ng dugo
sa umaga at gabi. Kung sa umaga ay 150 ngunit sa gabi ay 130 o vice versa, iyon ay ang bato ay maling kinokontrol ang sirkulasyon ng presyon, madaling mapagkamala na sakit sa puso lamang. Sa pagsasanay, ang pagsubaybay sa presyo ng dugo sa loob ng 7 tuloy-tuloy na araw ay nagbibigay ng mas tumpak na resulta kaysa sa isang pagsukat sa klinika dahil nagpapakita ito ng trend at hindi lamang isang sandali. Panlimang tanong. Pagkagising sa umaga, nakakaramdam ba kayo ng pagkapagod, pagkahilo o bahagyang pamamaga ng mata? Ito ay isang kombinasyon ng mga sintomas na may kaugnayan sa banayad na fluid retention sa umaga, orthostatic hypotension o anemia dahil sa pagbaba ng erythropoietin secretion ng bato. Madalas iniisip ng matatanda na ito ay dahil sa pagbabago ng panahon, ngunit kung paulit-ulit ito sa loob ng 7 araw, iyon ay ang bato at sirkulasyon ng utak ay hindi matatag. Lalo na ang pagkahilo kapag mabilis na tumayo sa matatanda ay maaaring may kaugnayan sa fluid retention ng bato at mabagal na reflex ng pag-regulate ng presyon ng dugo. Kung sa loob ng 7 tuloy-tuloy na araw ay lumitaw kayo ng 3,005 sa mga nabanggit na senyales, iyon ay isang maagang babala na dapat isaalang-alang ang mas malalim na pagsusuri. Tinatawag ko itong 7-day checklist, isang paraan ng pakikinig sa bato sa pamamagitan ng buhay. Dahil ang bawat maliit na tanong sa checklist ay parang isang pagmuni-muni sa katawan. Ang tubig ay ang ilog, ang dugo ay ang bangka, ang presyon ng dugo ay ang agos, at ang bato ay ang tahimik na tagapag-ayos. Kapag sinusubaybayan ninyo sa loob ng 7 araw, hindi lang ninyo sinusuri ang bato kundi nakikipag-ugnayan kayo sa malalim na mekanismo ng balanse sa loob ninyo. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng 6 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay na ito ng malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang 3 ginintuang gawin na tumutulong sa bato na magpahinga, magpatatag ng asin, makatulog ng mahimbing, mapanatili ang nephron at mabawasan ang pasanin sa puso. Ang mga gawin na napakapang-araw-araw tulad ng pag-inom ng maligamgam na tubig sa umaga, pagkain ng kaunting asin ayon sa gramo, paglalakad ng dahan-dahan ng 20 minuto sa hapon, malalim at mabagal na paghinga. Unahin ang mga karaniwang pagkain sa Pilipinas tulad ng puting isda, itlog, tokwa, repolyo, pipino, berdeng mansanas, at kalabasa. Lahat ng ito ay mga paraan upang mabawasan ang pasanin sa filter ng bato at mapakain ang enerhiya ng mga selula. Bahagi 4. 3 gintong gawi na tumutulong sa bato na magpahinga at mag-regenerate. Mga minamahal kong kaibigan, sa modernong nephrology, nauunawaan natin na ang bawat nephron, ang filtering unit ng bato, ay hindi kayang mag-divide upang gumawa ng bago, ngunit maaari itong mapanatili at maibalik ang function kapag nabawasan ang pasanin sa tamang paraan. Sa edad na lampas 6, ang compensatory mechanism ng katawan ay naroon pa rin ngunit mas mabagal. Sa makatuwid, ang pinakailangan ng bato ay hindi ang stimulation, kundi ang regulation. Palagi kong ipinapaalala sa matatandang pasyente, ayaw ng bato ng ingay, gusto ng bato ng regular na ritmo. Ang puso ay kayang tumibok ng mabilis kung kinakailangan. Ngunit kung ang bato ay kailangang magtrabaho ng husto araw-araw, maaga o huli, ay mapapagod din ito. Maraming tao ang hindi sinasadyang pinapatrabaho ang bato ng 24 oras, nagsasala ng asin, tubig at toxins ng tuloy-tuloy nang walang physiological pause. Ang resulta ay unti-unting lumilihis ang homeostatic balance, nagbabago ang presyon ng dugo, nagiging magulo ang metabolismo, at ang puso ay muling napipilitan na maging kapalit. Kaya, ang pag-aalaga sa bato ay sa katunayan ang pagbabalik ng kaayusan sa sirkulasyon ng tubig at presyon ng dugo at hindi ang paghahanap ng kung anong malalayo. Nasa ibaba ang 3 gintong gawin na mas malalim kong ipinaliwanag batay sa siyentipikong basehan at praktikal na karanasan sa Pilipinas. Una, uminom ng maligamgam na tubig sa umaga. Ritual ng pagsisimula ng bato. Pagkagising sa umaga, isang basong maligamgam na tubig, ang 2 ml, ang nakakatulong na mabawasan ang viscosity ng dugo, mag-dilute ng extracellular fluid, at mag-activate ng glomerular filtration rate, GFR, upang bumalik sa ritmo ng araw. Sa matatanda, ang pag-inom ng malamig na tubig sa umaga ay maaaring magdulot ng biglaang vasoconstriction na nagpapababa ng daloy ng dugo sa glomerular microcirculation.
Samantalang ang napakainit na tubig ay nagdudulot ng thermal stress sa digestive mucosa at autonomic nervous system reflex. Sa makatuwid, ang banayad na init ay ideal. Ang luya o sariwang lemon na madaling bilhin sa palengke sa Pilipinas ay dapat tandaan na gumamit lamang ng ilang manipis na hiwa o ilang patak, huwag labis-labis. Nakita ko ang maraming matatandang pasyente na umiinom ng yelo dahil iniisip na ito ay nakakagising, ngunit ang bato ay napupunta sa matagal na vasoconstriction. Ang kabalintunaan ay gising ang utak, ngunit pagod ang bato. Pangalawa, kumain ng 80% busog, hininga para sa metabolismo at presyon ng dugo. Kapag kumain ng labis, ang digestive system ay kailangang dagdagan ang visceral blood flow na nagdudulot ng reflex redistribution ng blood flow na nagiging sanhi ng pansamantalang pagbaba ng blood supply sa bato habang ang tiyan, bituka at atay ay abala sa pagproseso ng nutrisyon. Sa edad na lampas 60, ang RAS system at insulin ay malakas na tumutugon sa maalat na pagkain o labis na enerhiya na humahantong sa pagtaas ng pagpapanatili ng asin at tubig pagkatapos kumain na nagiging sanhi ng hirap na kontrolin ang presyon ng dugo. Kaya, ang pagkain ng 80% busog ay sa katunayan ang pagbabawas ng amplitude ng internal fluctuation pagkatapos kumain, ang 5 minutong pahinga pagkatapos kumain at pagkatapos ay maglakad ng dahan-dahan ng 50 hanggang 100 hakbang ay nakakatulong na mabawasan ang fluid retention pagkatapos kumain, magpatatag ng glucose at filtration pressure ng bato. Ngunit ang mas mahalaga ay ang paglalagay ng katawan sa isang estado ng pagtunaw, pagsasala ng dugo at pagkakaisa sa halip na salungatan. Madalas akong nagbibiro sa mga nasa edad at matatanda sa Pilipinas. Bawasan ng isang kagat ang pagkain. Dagdagan ng 1 taon ang bato, hindi dahil sa kaunting pagkain kundi dahil sa pagkain sa tamang ritmo. Pangatlo, magbabad ng paa ng 10 minuto bago matulog, ritmo ng pagbaba ng presyo ng dugo at toxins sa gabi. Ipinapakita ng maraming pag-aaral sa geriatric nephrology na bago matulog, ang katawan ay kailangang bawasan ng presyon ng peripheral circulatory system upang ang presyon ng dugo ay magkaroon ng natural na ritmo ng paglubog sa gabi. Ang banayad na pagbaba ng 10,015 mm Hg kumpara sa araw ay nakakatulong na mabawasan ang filtration load ng nephron. Ang maligamgam na tubig, mga 40 gras na may idinagdag na asin ayon sa gramo o hiwa ng luya ay isang tradisyonal na paraan na akma sa mga kondisyon ng Pilipinas. Nakakatulong ito na mapalawak ang mga daluyan ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan, binabawasan ang reflex ng pagtaas ng presyon ng puso. Sa gayon, inaayos ang signal ng presyon ng dugo na ipinapadala ng bato. Ngunit higit sa lahat, ang tubig ay ritmo ng paghinga. Sabay sa pagbabad, huminga ng malalim. Ang mabagal na paghinga ay nakakatulong na dominahin ang parasympathetic nervous system na lumilikha ng physiological pause para sa bato, atay at puso na sabay-sabay na bumaba ang ritmo. Si Mang Carding, isang 72 taong gulang na lalaki sa Cavite, ang presyon ng dugo ay nagbabago mula 150,095 mm Hg sa umaga sa loob ng maraming taon. Hindi siya nagpalit ng gamot, kundi nagpalit ng oras ng pagtulog, nagbawas ng asin ayon sa gramo, at 10 minutong pagbabad ng paa kasama ang mabagal na paghinga bawat gabi. Pagkatapos ng 21 regular na araw, kapansin-pansing bumaba ang presyon ng dugo ni Mang Carding nang hindi na kailangang dagdagan ng dosis, mas mahimbing ang tulog, at hindi na gaanong mabigat ang mukha sa umaga. Kung ang 3 gawin na ito ay gagawin ng tuloy-tuloy sa loob ng 21 araw, mararamdaman ninyo na mas mahimbing ang tulog ng bato sa pamamagitan ng mas kalmadong presyon ng dugo sa umaga. Mas luminaw ang balat, mas magaan ang binti, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at ang katawan ay parang isang daloy ng tubig na bumalik sa mapayapang landas. Sa edad na lampas 60, ang pagpapanatili ng malusog na bato ay hindi tungkol sa matinding pagpapalakas, kundi sa regular na pagpapanatili ng mga simpleng bagay sa Pilipinas. Isang basong maligamgam na tubig, isang regular na pagkain, 10 minutong pagbabad ng paa ay isang natural na dosis ng regulasyon para sa mekanismo ng pagtutulungan ng bato at puso. Ibinabahagi ko ito upang matandaan ninyo. Ang pag-aalaga sa bato ay ang pag-aalaga sa ritmo ng inyong sariling buhay. Bahagi 5. Sekreto sa pagbabawas ng asin at maliit na pagbabago na nagdudulot ng malaking benepisyo. Mga minamahal kong kaibigan, may isang kabalintunaan sa pang-araw-araw na buhay.
sinusukat natin ang presyon ng dugo sa braso, ngunit ang nag-uutos ay ang bato. Ang puso ang nagbobomba ng dugo, ang mga daluyan ng dugo ang nagdadala ng dugo, ngunit ang bato ang nagpapasya kung ang presyon ng daloy ay sapat na malakas ngunit hindi labis. Sa edad na lampas 60, ang katawan ay parang isang makina na matagal nang tumatakbo, hindi agad masisira ngunit unti-unting mapapagod kung araw-araw ay pinipilit na dagdagan ang presyon. At ang asin, ang maliit na pampalasa na kasing liit ng dulo ng daliri, ay ang invisible switch na nagiging sanhi ng bato na labis na magtrabaho. Isang siyentipikong ulat noong 2022 mula sa National Institutes of Health ng Amerika ang nagpakita na sa pagbabawas lamang ng 1 gramo ng asin bawat araw, ang matatanda ay maaaring mabawasan ang panganib ng kidney failure ng humigit kumulang 27%. Maaaring maliit ito pakinggan, ngunit ang 1 gramo ng asin ay sa katunayan kalahati lamang ng isang kurot o mas kaunti pa sa dami ng asin sa isang kutsarita ng karaniwang patis. Kapag bumaba ang dami ng asin, ayon sa gramo, ang RAS system, ang mekanismo ng pag-regulate ng asin at presyon ng dugo ay hindi na labis na na-activate. Nababawasan ang pagtaas ng renin, hindi na labis na napapanatili ang tubig sa extracellular fluid, natural na lumalawak ang mga daluyan ng dugo ng bato, at ang GFR, ang kakayahan ng pagsasala, ay napapanatili ng maayos sa halip na nagbabago-bago. Madalas kong ipinapaalala sa mga matatanda sa Pilipinas, bawasan ang asin, huminga ng maluwag ang nephron. Hindi ito pananalita kundi tumpak na paglalarawan ng physiological process. Kapag bumaba ang asin, bumaba ang filtration pressure, lumalawak ang microvessels ng bato. Hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang bato sa estado ng siksik na dugo at tumataas na volume ng sirkulasyon. Sa Pilipinas, may ugali tayong gumamit ng patis, toyo, maalat na nilagang pagkain, at maraming processed food sa palengke. Lahat ng ito ay may nakatagong asin. Kaya, ang pagbabawas ng asin ay hindi ang pag-iwas sa lasa, kundi ang pagbabawas ng nakatagong asin. Maaari kayong magsimula sa pagluluto ng bahagyang mas maalat bawat linggo, gumamit ng mas maliit na kutsara sa paglagay ng patis, unahin ang natural na tamis ng madaling bilhin na gulay tulad ng carrots, kalabasa, labanos, berdeng mansanas sa Pilipinas. Sa halip na dagdagan ang patis o pampalasa, ang bawat maliit na pagbabago ay isang pagbabawas ng maling signal ng pagpapanatili ng asin na sa pilitang pinapasa ng bato. Bukod sa pagkain, maaari rin kayong mag-regulate sa pamamagitan ng 2 maliit na gawin na may malaking epekto. Una, malalim na paghinga sa tiyan ng 5 minuto sa umaga at gabi, mabagal na paglanghap at mahabang pagbuga upang mapataas ang oxygen supply sa renal tissue, bawasan ang sympathetic nerve activation sa renal arteries. Isang salik na madalas na napapabayaan sa pagkontrol ng presyon ng dugo sa matatanda. Kapag sapat ang oxygen, hindi nagpapadala ng signal ang bato na humihingi ng labis na tubig at asin, at hindi rin kailangan ng puso na bumawi sa pamamagitan ng mabilis na tibok. Pangalawa, panatilihing mainit ang paa at balakang sa klima ng Pilipinas. Dahil ang lamig ay nagiging sanhi ng vasoconstriction sa mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa bato, na nagiging sanhi ng bato na pumasok sa reflex ng pagpapanatili ng asin, tubig, pagtaas ng renin, at pagkatapos ay biglang tumaas ang presyon ng dugo na hirap kontrolin. Palagi kong pinapaalalahanan ang mga nasa edad at matatandang pasyente na huwag hayaang lamigin ang bato bago ito humina, dahil ang matagal na lamig ay ang pinakatahimik na stress sa mga daluyan ng dugo ng bato. Naaalala ko pa ang kwento ni Mang Ben, 73 taong gulang sa Quezon. Ang presyon ng dugo ni Mang Ben ay nagbabago mula 155,092 mm Hg sa umaga. Marami na siyang pinalitan na gamot ngunit nagbabago pa rin ang numero. Nang tanungin ko ang kanyang mga gawi, sinabi niya na araw-araw siyang kumakain ng maalat na bagoong, kaunting tubig sa umaga dahil takot siya sa pamamaga at huli siyang natutulog. Hindi ko pinalitan ng gamot kundi ang ritmo ng asin ayon sa gramo at ang ritual ng maligamgam na tubig sa umaga. Nagbawas si Mang Ben ng asin sa mas mababa sa 5 gramo sa isang araw. Hinati-hati ang tubig sa 8 maliliit na baso. Pinanatiling mainit ang likod, natulog bago mag-10 p.m., nagbabad ng paa ng 10 minuto, at nagtiyan hinga ng 5 minuto. Pagkatapos ng 1 buwan, kapansin-pansing bumalik sa normal ang presyon ng dugo ni Mang Ben. Hindi dahil nawala ang sakit kundi dahil naibalik sa bato ang karapatan na mag-regulate ng presyon ayon sa biological rhythm
at hindi napipilitan ng asin sa bawat kainan. Ngunit gusto ko ring paalalahanan ang isang napakahalagang bagay upang hindi kayo mahulog sa ilusyon ng mga pampalakas o milagrong gamot. Ang mga payo na ito ay hindi kapalit ng prescribed na gamot, hindi ito mabilis na nakakagaling, at hindi nangangahulugang magiging ganap na malinis ang bato sa pag-inom lamang ng tubig sa loob ng 3 araw. Ang bato ay isang pinong organ. Tulad ng isang orasan ng tubig, isang maling link ay maaaring maging sanhi ng paglihis ng buong sirkulasyon. Kaya, mangyaring ituring ang mga gawin na ito bilang natural na dosis ng regulasyon, walang side effects, ngunit kailangan ng regularidad, tamang ritmo at kapakumbabaan. Tulad ng pag-aalaga natin sa isang matandang halaman, hindi natin ito pinipilit kundi dinidiligan ng regular at pinananatiling mainit ang ugat. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, gusto kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa section ng komento. Ito ang magiging paraan upang malaman ko na nakakuha kayo ng mahusay na kaalaman at nakita ninyo itong kapaki-pakinabang. Conclusion, mga minamahal kong kaibigan, pagkatapos ng 14 na taon ng paggabay sa kalusugan ng mga nasa edad at matatanda, isang bagay ang napakalinaw sa akin. Ang bato ay hindi nasisira sa isang araw, kundi unti-unting napapagod. Mahalaga na pakinggan natin ang ating katawan at bigyang pansin ang mga senyales na ito. Ang maagang pagtuklas at intervention ay susi upang mapanatili ang kalusugan ng ating bato at maiwasan ang malubhang komplikasyon. Tandaan, ang bato ay isang tahimik na organ, ngunit ang mga bulong nito ay mahalagang pakinggan. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Umaasa ako na ang ibinahagi kong impormasyon ay makakatulong sa inyo na magkaroon ng mas malusog at mas mahabang buhay. Huwag kalimutan ang 3 gintong gawi. Uminom ng maligamgam na tubig sa umaga, kumain ng 80% busog at magbabad ng paa ng 10 minuto bago matulog. Ang mga simpleng gawin na ito, kapag ginawa ng regular, ay magdudulot ng malaking benepisyo sa kalusugan ng inyong bato. Hanggang sa muli.